Chong, ayan, welcome back po muli sa ating spear fishing. Balik na naman tayo sa ating hanap buhay guys. Andito tayo sa dating spot natin. Dito tayo sa sa previous video natin. Ito yung spot na yun kung saan may nagka-compressor. Ngayon, walang nag-compressor. So sana may laman na itong mga area na pinagpanaan natin ng mga ilak. So ayan, malakas na yung habagat ngayon. Habagat season na dito sa amin. Oh no! Kaya lang hindi pa maalon dito na parte kasi yung agos is papunta pa dun. Kumbaga pahibas pa yung agos, or kung tawagin sa amin ay hunason. Kapag bumaliktad na yung agos nito, yung high tide na, malalaki na yung gulong ng alon dito mamaya. So ngayon hindi pa kasi pabor pa sa agos yung hangin. So maya maya lilipat naman tayo dun sa tapat na area, dun sa airport. So dyan tayo mamaya. So dito muna tayo. Subukan muna natin tong balikan tong pinagpanaan natin ng ilak. Baka may laman na naman. Palit nga pala tayo ng kulay ng ating pins. Yung pins natin, inulayan ko ng blue. Wow! May halong itom. What? Kulay black. So inulayan ko para hindi na puti yung pins natin kasi nabubulabog yung isda kapag gumagalaw yung padjak natin, yung paa natin. So ngayon kulay blue na may itim. So, sana makakit natin yung mga isda. At yung ating SG nga pala mga pares, yung ay nag-upgrade tayo. Nag-upgrade tayo ng rubber. So wow! Bali dalawang 14mm na to. Dumating na kasi yung order natin. So try lang natin yung dalawang 14mm dito sa ating 3x60 na shafting. Kapag masyadong overpower naman siya, hindi na accurate yung kanyang patama, ipapalit natin itong luma natin, itong 12mm. Tapos yung isa, iiwan natin yung isang 14. So nawala na yung kulay blue natin na rubber. Iniwan ko na lang dun sa bahay, ginabit ko itong bago natin. So try natin to, itong bagong rubber natin. So tara guys, at mag-prepare lang muna tayo. Tapos maya maya magdadive na tayo. Let's go! Alright! Right mga panitsyo, ngayon welcome back po muli sa ating spear fishing. So ngayon lang po tayo nakapag-upload ng video, gawa ng na-busy po tayo. At tayo po kasi ay galing sa Cebu at ngayon lang po tayo nakauwi dito sa isla. At eto, nag-load muna tayo ng rubbers at sinubukan natin kung gaano kalakas yung power ng bagong rubber natin. At sinubukan ko kung accurate lang yung patama nito. At bago tayo nag-dive doon sa may malalim na area. At eto naman guys, yung kulay ng fins natin kapag nasa ilalim na po tayo ng karagatan. At kulay blue na may halong itim po yung ating fins na nababagay sa mga blue hunting. At ito yung ating naging first dive natin pagkatapos ng warm up natin. So nagmasid tayo dito at nag-ambush tayo kung mayroon bang isda na lalapit sa atin na pwede nating mapana. Nag-ranting na rin ako dito guys, or nag-fish call. Kaya lang talagang walang isda na lumapit sa atin na pwede nating mapana, maliban na lang dito sa mga parrot fish na napakarami po. Kumpulan po sila at ito sabay-sabay silang lumapit sa atin. Kaya lang namimili kasi tayo sa spear fishing kasi kailangan po kasi natin na maging responsable at kunin lang natin yung mga kinakailangan natin. At kapag kaganyan hindi tayo nangunguha yan, maliban na lang kung kailangan talaga natin na may pagkakitaan. So dito guys sa dive na to ay nakailang beses na rin ako nag-ambush at dito pala ako nakahanap ng isda na pwedeng mapana natin. At ito yung ating naging unang isda sa araw na to, isang malaking ilak na diretsyo na lumapit sa atin pagkatapos ng mapansin tayo na nag-ambush.
buti na lang talaga guys, sakto lang po yung power ng SG natin or ang rubber natin. Actually ito yung patama gamit yung ating dalawang 14mm na rubber. Kaya eto, nabinyagan ka agad yung rubber natin at yung ating bagong kulay na fins. Buti na lang, napansin pa tayo. Kala ko di lalapit. Isda natin makikilak, good size na rin, mahigit ang kilo or mga 2 kilo ba. Thank you Lord. Lilipat na tayo guys, doon na tayo sa kabilang area. Lumakas na yung agos dito, yung bangka natin sa unahan layo na. Lakas yung agos, lumalaki na yung mga alon. At eto naman guys yung naging unang dive natin sa area na nilipatan natin. Ito yung area na nasa previous video natin, yung napakalakas na agos. At sa ngayon ay hindi pa ganong kalakas, kaya nakapag-dive pa tayo dito ng ilang beses at nakahuli tayo dito ng 2 pirasong ilak. At eto yung unang dive natin, timing na may ilak na nasa baba nagkukumpulan, at timing naman na maamo at lumapit sa atin, kaya eto na puruhan natin. Tagus yung ating shafting guys hanggang sa shooting line natin yung isda, kaya panigurado na wala itong kawala kapag ganitong mga patama. At nasa gitnang-gitna yung patama natin guys, kaya sigurado talaga na hindi na makakawala yung isda. At eto yung naging pangalawang isda natin, isang ilak pa rin, at good size na, at lagpas na po ng 1 kilo ang isang ito, kaya ayos, may pangbenta na tayo. Pangalawang isda guys, ilak pa din. Dito tayo nagpwesto sa malakas na agos, nasa baba sila nag-aabang. Napakabusog oh, busog, ang tabang-taba oh, labas yung pinagtaba. Good size na rin, lagpas ng kilo. At after naman natin guys ma-secure yung pangalawang ilak natin, ay nag-dive ulit tayo. Dalikan natin yung area kanina kung saan tayo nakapanan ng ilak. At eto, timing na dito pa rin yung grupo, kaya nakapitas na naman tayo ng 1 piraso dito. Mga to isda natin guys, isang ilak na naman, at maganda naman yung patama natin. Tumagos na naman yung shafting natin, kaya hanggang sa shooting line natin yung isda na napana natin, kaya sigurado na ang pangatlong isda natin, isang ilak na naman at good size, at umabot na ito ng 1 kilo, mahigit 1 kilo, kaya quality, may pagbenta na talaga tayo at may pang konsumo na, pang bawi-bawi sa gasolina natin.
Lord. Napakalakas ng agos. Mga isda. Ilak pa din. Mga 1 kilo. Yung mga malalaki ayaw lumapit. Nasa malalim sila. Ginawa ko na, sayang naman. Baka wala pa tayong mapana. Ano isda natin? At pagkatapos ko guys maikarga yung isda natin ay dali-dali akong nag-dive dito dahil may GT po na nagpakita sa atin, nasa baba lang. At eto, sinubukan kong i-ambush at akala ko yung direction nito ay papunta sa atin, yun pala ay papunta dun sa unahan. Kaya eto, sinubukan kong i-hand signal kaso talagang hindi tayo pinansin ng GT, kaya umahaw muna ako at nag-ipon ulit ng maraming hangin para abangan natin kung lalapit pa talaga yung GT na to o hindi naman. Hindi matanaw sa camera guys yung GT dahil malayo po yung gap nito at nasa baba po yung GT na dumadaan, kaya hindi po matanaw sa camera natin. At eto, mahon lang ako at lumipat ng ibang area dahil lumalakas na po yung agos sa area na to. Kaya ayun, hindi ko na napana yung GT. At dito naman guys sa sumunod na dive natin ay magka-shoutout muna tayo habang nag-abang tayo ng isda na pwedeng lumapit sa atin. Ayan, una shoutout kay Ma'am Rosana Birmosa from Davao City, kay Sir Romel Navarrete from Barangay Kanjasay, at shoutout din kay Jeep Mendoza, kay Winji Santos at kay Roland Santos at sa Tufal family. At shoutout din kay Jose Roldan Hornales, kay Secret Source TV at sa Heraldino family. At shoutout din kay Rinan Fishing Adventure, kay Sikihor is for Fishing Vlog, kay Arbook TV, kay Kuya Nor TV, kay Si Badong Vlog, kay Si Adventure Page, Father and Son Fishing TV, kay Kuy Suiti, kay Hunt with Ikong, Manoy Nil Vlog, Super Pilot TV, kay Kano Fishing TV, kay Deep City is for Fishing, kay Litis Pero at kay Bro Craig ako sir. Maraming salamat po. At eto guys, sa panghuling pag-dive natin, dito tayo napadpad sa area na to kung saan tayo nakahuli ng ilak din. At eto yung panghuling isda natin kung saan may dalawang ilak na nagpakita dito. Yung malaki sana yung papanain ko, kaso nasa baba lang at takot at ayaw dumiretso sa atin. Buti lang may kasama itong good size, kaya eto yung napana ko dito guys. Isang ilak pa din ang ating pang-apat na isda sa araw na to. Apat natin guys, ilak pa din. Gandang patama. Kaya lang sa sobrang lapit ng pana natin sa mukha natin, nag-recoil, tinamaan yung ilong natin, pero hindi naman malakas. Sayang yung isa, yun yung pinakamalaki, kaso mailap, ayaw magpahuli. Buti na lang may kasunod pa.
ito yung kasunod at lumapit talaga sa atin. Apat natin, ilak pa din. Lagpas na ito 1 kilo, 2 kilo siguro. Ay lalaki. Ayan ang bangka natin, layo na ng pinadpad natin. Patangay kasi tayo sa agos dito para kung sakali masalubong natin yung GT. Kaso wala, hindi napakita yung GT. Maapat. Maya maya nito, uwi na tayo. Medyo madilim na rin sa ilalim. Ayan, may mga saang. Mga saang tayo napulot guys. Yun. Kakarga natin to. Lalagay natin dun sa lagayan natin, sa fish cage natin. Yun. 2, 4, 6. Meron tayong 7 pirasong saang at 4 na ilak. So susubukan natin mag last dive dito, tapos uwi na kagad tayo pag wala. Ito na yung nadaanin natin. Kapala tayo. After ko naman guys may karga itong panguling isda natin, nagdive pa naman ako. Kaso wala na talagang ilak na nagpakita at masyado na rin pong madilim sa ilalim. Kaya nag-decide ako na umuwi na lang at magbenta pa ng mga nahuli nating isda doon sa buyer. Uwi na tayo. Hapon na. Madilim na sa ilalim. Ito lang yung nadaanin natin. 4 na ilak. Isang danggit. Wala na nagpakita na ilak. Siguro tulog na siguro sila. Aga nilang matulog. So dito tayo nag-dive kanina. Nakaulit na ng 2. Napakalakas na po ng agos. Ayan yung agos. Hindi na pwede makapag-dive dito. Talagang malakas na yung agos. Ayan o. Kanina hindi pa nagputi-puti yung agos dito. Ngayon ayan yung agos ngayon. Kaya lumipat kagad tayo ng pwesto. Ito na yung delikado talaga pag-divean. Kapag ganito ng agos yung ganito na kalakas yung agos, ito na yung delikado. Ayun no. Malakas na yung agos. Uwi na tayo. Naibenta ko na guys yung mga nahuli nating isda na 4 na ilak. Yung 4 na ilak nga pala ay nagtimbang ng 5 kilo at 400 grams. Kaya ayos yung kinita natin. Yung per kilo ay binili ng buyer natin na 210 po per kilo. Kaya sumatotal kumita tayo ng mahigit 1,000 sa 4 na piraso. Kaya goods na. Sa halos 4 na oras nating pagdadive ay may kinita tayong mahigit 1,000. Kaya goods na. At yan guys, hanggang dito lang yung video natin. Maraming salamat po.